Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito na, ka-coffee. Eleksyon na. Ready na ba kayo? Halalan na naman, ka-coffee. Halalan 2025. At ito, usapang mga political families, ka-coffee. Malalaking political clan dito sa Pilipinas. Marcos, of course, yung i-endorso ng ating Pangulo. Ipinangalanan na po yan ng ating presidente, yung kanyang mga susuportahan sa pagkasenador sa 2025. At syempre, ang mga Duterte. Kasi ang tanong ng taong bayan ngayon, laos na ba itong Duterte Magic? Ano sa tingin ninyo, ka-coffee? Siyempre kayo, nakikita nyo rin yan, ka-coffee. Wala na bang bisa itong Duterte Magic? Anong ibig sabihin natin dito sa Duterte Magic? Noong 2019, ka-coffee, kung saan si Digong ang presidente, kung sino ang endorso niya, nananalo. Ganyang kalakas, ka-coffee, si Digong nung panahon niya. 2016, nanalo siya sa pagka-presidente. Yung mga sinuportahan niya ng 2019, nanalo lahat sa pagkasenador, di ba? Kaya nga tapon ocho derecho ang nangyari dyan sa liberal noong panahon. Ibig sabihin, during the administration of Digong, malakas si Digong. Kung sino nahahawakan niya, nagiging politiko, nananalo, nakakakuha ng pwesto. Pero panahon ni Digong yan. Ngayon, panahon na ni Marcos. Ang tanong ngayon, gagana pa kaya itong Duterte Magic? Yan yung isang malaking tanong ngayon. Mananalo pa kaya itong mga i-endorso ni Digong sa 2025, itong pagkasenador? Sino-sino itong mga to? Sige. Tatlo, ka-coffee, yung as of the moment, suportado po ng kanilang partido, kung saan po chairperson si Digong dito, itong PDP laban, pero PDP na lang daw po yan. Sino-sino itong tatlo na ito, ka-coffee? Ayan, kung inyong nakikita sa inyong screen, si Bato de la Rosa na aminado na medyo nasisira yung kanilang partido, yung kanilang grupo sa mga nangyayari. Pangalawa po si Senator Bongo at pangatlo po itong bago si Ipe, si Philip Salvador, natatakbo po sa pagka-senador sa 2025. Ano sa tingin ninyo? Gagana ang Duterte Magic? Masasabi natin gagana yan kung mananalo itong tatlo na to o kung sino man po yung i-endorse ng mga Duterte. Kasi meron pa raw, ka-coffee, ifa-finalize daw nila. Kahapon may napakinggan akong interview ni Robin Padilla kung saan siya po ang presidente ng PDP laban. Sabi nila, ifa-finalize po nila dahil tatlo pa lang itong nagfa-file ng kanilang candidacy sa pagkasenador sa ilalim po ng partido ni Digong, itong PDP. So, sa tingin ninyo, gumagana pa itong Duterte Magic? As of the moment, nabawasan na. Hindi na ganoon kalakas itong Duterte Magic. Ano yung proof natin dyan? Sa recent survey, ka-coffee, ng Pulse Asia sa pagkasenador, yung pinakamataas na apat, yung top 4, ka-coffee, doon sa survey, ikaalyado ni PBBM. Wala nilumusot doon sa top 4 mula sa partido ni Digong. So gumagana na ba dyan ang Duterte Magic? I think nawawala na ito ng bisa. Dahil sa mga pinaggagawa nila in the past months, in the past years, yung ginagawa nila sa administrasyon, unti-unti silang nasisira. Ano ba kasi yung motibo nito mga Duterte at ng mga supporters ng mga DDS? Ano bang ginagawa nila? Gusto nila matanggal si PBBM sa pwesto at mailuklok dyan si Inday Sara Duterte. Kaya hindi kayo nagtagumpay, hindi kayo nag-succeed. O, dalawa yan Dalawang Duterte ang pinag-uusapan natin dyan. Si Inday Sara Duterte at si Digong. Si Inday Sara Duterte may bearing? I don't think so. Na makakapagpanalo ito ng mga senador? I don't think so. Yung tatay pwede pa, si Digong. Posible makapagpanalo pa yan ng mga senador, pero yung anak medyo malabo-labo. Kasi actually, yung mga supporters naman ni Sara, hindi yan organic Yung mga supporters ni Sara ay supporters ng tatay niya. Magkaiba yan, ka-coffee hindi yung supporters mo talaga. Supporters yan, nahatak yan mula sa tatay niya. Ang problema ngayon, kalas-kalas na. Marami nang kumakalas sa mga supporters ni Digong. Kahapon lang, pinag-usapan natin sa vlog natin, yung ilang DDS vlogger, lumilipat na. Nagkakabilang bakod na. Matapos maaresto itong si Kibuloy. Kasi nagkakabulgaran sila dyan. Yung maisog rally nila para pala kay Kibuloy yan. Nung sabi ng Kingdom of Jesus Christ, ayaw na nila mag-join dyan sa maisog, marami nag-pull out. Di ba? Marami hindi nagustuhan yan. Isa dyan yung Pebbles Talakera na nag-apologize pa kay PBBM. So sige, dito muna tayo. Headline po ng ABS-CBN. Political elites embrace nepotism. Duterte Magic in fresh 2025 bids. Sige, dalawang story ito, ka-coffee. May patungkol din dito kay Senator Grace Poe, dahil yung kanyang anak ay nag-file din ng candidacy. 3 loyal allies of former President Rodrigo Duterte on Thursday filed their certificates of candidacy
o COC to join the 2025 senatorial race, all counting on whatever's left of the Duterte magic that once ruled the electorate and launched countless political careers during its peak. Ang ganda ng headline na ito, ka-coffee, no? So ngayon, ang inaasahan nitong tatlo na ito, ka-coffee, itong mga kaalyado ni Digong, kung ano na lang yung natitira. Kung baka kung may latak pang natitira dito sa Duterte Magic, yun na lang ang aasahan nila. Yun na lang ang tinitingnan nila. Kasi noon, marami talaga nagkaroon ng political career dahil sa pag-endorso ni Digong, no? 2019, si Bato, naging senador yan, 2019. Biruin mo, biglang umusbong si Bato. At marami pa pong mga politiko nagkaroon ng career matapos i-endorso ni Digong. Senators Ronald Bato de la Rosa and Bongo led the third day of COC filing, along with 10 other senatorial wannabes. Asked if he still believes in the Duterte magic, a term the palace coined in 2019 when administration allies dominated the senatorial polls, Go seemingly agreed but answered indirectly. Sabi ni Senator Bongo, sa tingin niya, pero hindi niya sinabi, yes, gagana pa tong Duterte Magic, pero indirectly, ang gusto niya sabihin, yes, gumagana at gagana pa itong Duterte Magic. And I quote Senator Bongo, I am running under PDP Laban, ang chairman po namin, si dating Pangulong Duterte. At yung aming mga programang isinulong ay naaayon din po sa magagandang programa niya noon. Ako'y naniniwala po sa kanyang very strong endorsement. Hopeful pa rin, ka-coffee, si Bongo na mananalo siya with the endorsement of Digong, of Rodrigo Duterte. Go said that in the end, it is up to the people to decide who to vote for. Actually, nasa demokrasya naman tayo. Kung sa tingin mo, ka-coffee, ikaw na bumuboto, no? Kung sa tingin mo, makakatulong itong mga tao na ito para mapaganda yung buhay ng mga Pilipino, mapaganda yung estado ng Pilipinas, why not, di ba? Regardless kung anong party siya, kung sa tingin mo makakatulong siya, iboto mo. Ganon din ang prinsipyo ko dyan, ka-coffee. Merong inendorso yung ating presidente, 12 yan, di ba? Pero may nagbaklas na dyan, may kumalas na dyan, yung kanyang kapatid mismo na si Amy Marcos. Doon sa mga inendorso ng administrasyon, hindi ko naman lahat yun iboboto. Actually, 5 lang yung iboboto natin doon sa 12 na yan. Base sa sarili ko, di ba? Base sa tingin kong base sa standard ko na sa tingin ko makakatulong kay PBBM na mapaganda itong gobyerno ng Pilipinas. Kasi yung iba dyan, user-friendly lang eh. Yung iba dyan eh, ang daming resibo. Makikita mo online kung paano niya binira si PBBM at ang gobyerno. And lalo na during the 2022 elections. Marami dyan kung ano-anong pinagsasabi sa presidente. Pero ngayon, nandiyan, tatakbo with the president. Endorsed by the president. Kasalanan ba ni PBBM yan? Bakit tinanggap itong mga to? Definitely hindi. Kasi ano yan alyansa yan, ka-coffee. Sa alyansa, hindi pwedeng selfish ka. Nag-give in din, nag-give way din ang ating presidente dyan. Kasi nagsama-sama yan eh. Malalaking partido yan ng Pilipinas. And I think, yung mga i-endorso ng alyansa na ito, malaki yung chance, 80%, 70 to 80% ang chance nila na mananalo dyan, yung i-endorso ng alyansa. Kasi parang nagsanib pwersa kayo dyan eh, parang unit team yan eh. Solid yan, ka-coffee. Majority nanalo ng unit team kung inyong matatandaan noong 2022. Ngayon din, ganoon din ang nangyayari sa alyansa. Iba't ibang partido nila Villar, ayan, sumanib yan, Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM. 'Di ba? At syempre, dahil alyansa yan, hindi pwedeng lahat yan galing sa Partido Federal ng Pilipinas. Hindi lahat ng kandidato galing sa kanila. Sige, 4 sila or 5 sila dyan. O sige, tatlo tayo ng kandidato. 'Di ba? Actually, mahirap na decision yan eh. Kung sinong pipiliin nilang kandidato. And dapat well-represented ang buong Pilipinas. Hindi lang lahat galing sa Luzon, hindi lang lahat galing sa Visayas, hindi lang galing sa Mindanao. Kailangan well-represented yung kanilang partido kasi hatakan yan. Ang eleksyon medyo laro ng matatalino yan. Hindi ka pwedeng aanga-anga dyan kasi dapat strategic ka dyan. Gagastos ka dyan. May makinarya ka dapat dyan. Diba? At limpak-limpak na salapi para magpagana ng isang kampanya. So dapat strategic ka. Hindi pwede lahat taga Ilocos. Kasi yung boto na pwede mong makuha kung ang isang kandidato mo ay coming from Visayas, pwedeng makadagdag yon. Hindi lahat taga Ilocos. Paano kung nakuha mo na nga dyan yung Ilocos tapos kukuha ka pa ng taga Ilocos, di ba? Wala, di ba? So dapat from different places yan. Kasi tulungan sila dyan, ka-coffee. And strategically, ang gagawin nila dyan, kung pansinin ninyo, ka-coffee, pag magsimula na yung kampanya na yan, pag simula na mag-ikot-ikot yan, may mga vote-rich provinces, ka-coffee. Usually yan ang tinatarget, ka-coffee. 1, Cebu.
Yan, Batangas, napakaraming botante dyan. Tinatarget nila yan. Kaya sa pagbuo ng alyansa, importante meron kang kandidato coming from these places, coming from those places. Batangas, Cebu, at wag na natin pag-usapan yung mga relihiyon, ka-coffee, na nag-block voting. Kung sinuportahan nila, kung sino in-endorso ng leadership nila, isusuportahan nila. Dapat strategic sila dyan. So, ano tong alyansa na to ni PBBM? Naging strategic ba sila dyan? Very strategic, ka-coffee. And malaki yung chance sila na mananalo. Majority ng kanilang kandidato. May malaglag man dyan, isa o dalawa lang yan, ka-coffee. So, kung mangyari yan, lulusot pa ba itong Duterte Magic? Sa tingin ninyo, gagana pa ba yan? Makakalusot pa ba itong mga Duterte o itong isusuportahan ng Duterte sa nalalapit na halalan? Mukhang malabo-labo na yan, ka-coffee, no? In fact, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na medyo nababawasan na itong Duterte Magic. Medyo maraming medyo hindi na kasi nagugustuhan itong mga pinaggagawa ng mga DDS at ng mga Duterte. Sa recent survey po ng Pulse Asia, yung top 4, ka-coffee, parte ng alyansa na ini-endorso ng ating administrasyon. Erwin Tulfo, number 1, 60.8%. Diba? Ang taas niya, ka-coffee. And sure na dyan si Erwin Tulfo. Kanino kapanig itong si Erwin Tulfo? Kay PBBM sa alyansa. Tulfo Ben. Si Ben Tulfo. I don't think tatakbo si Ben, pero napakalakas niya sa survey. Napakaraming survey nagsasabi na iboboto nila si Ben Tulfo. Pero as of the moment, hindi pa po ito nagpa-file ng kanyang candidacy. Gagawin niya ba itong opportunity na ito? Will he grab this opportunity to run for the Senate? I don't think so. Wala pang lumalabas dyan, ka-coffee. Pero number 2 siya sa mga survey. At mataas siya sa mga survey. Number 3, Soto, Vicente Tito. Kanino si Tito Soto? Nasa alyansa din, di ba? Number 4, Pia Cayetano. Kanino si Pia Cayetano? Nasa alyansa din. Yung top 4 na yan, ka-coffee, nasa alyansa lahat yan. Paano pa papasok yung dyan? DDS dyan. Gumagana na. Sabi ni Bato, unti-unti na raw nasisira. Aminado naman siya dyan sa mga nangyayari dahil binibira daw sila ng binibira. Diba? Bakit kayo binibira? Sino ba nagsimula dyan? Diba? Sino ba yung gustong agawin yung trono kay PBBM na hindi kayo makapaghintay sa 2028 presidential elections para doon kayo manalo? Diba? Kayo yan eh. Ayan eh. Nagiging reactive nga lang itong administrasyon na ito eh. Headline ng PNA News. 10 PBBM back senatorial aspirants in winning circle of SWS survey. 10. 12 lang ang kailangan natin pero 10 doon pumapasok sa survey. Totoo ba itong survey? Siyempre, kapag hindi paborable sa inyo yung resulta ng survey, sasabihin nyo hindi totoo. Ako naniniwala ko sa survey. At depende kung sino ang nagsasurvey. At alam natin kung sino yung mga trusted dyan. At kung sino yung mga gumagawa at pinipeke nila yung survey. Kasi gusto nilang hulmahin yung public opinion. Alam natin yan kung sino yung mga yan. 10 out of 12 administration-backed senatorial aspirants for the 2025 midterm elections secured the top spots in the latest senatorial preference survey conducted by Social Weather Station. This news was, ka-coffee, 3 days ago ito. Ito SWS naman. Pulse Asia, ganun din ang sinasabi. Number 1 pa rin dito si Erwin Tulfo. Diba? 54% naman yung voter preference niya. Sa Pulse Asia, 60.8%. Napakataas nito. Number 2, Vicente Soto. Number 3, Pia Cayetano. Diba? Ang taas nito, ka-coffee. Lumusot pa si Amy. Pero sinusuportahan din ni PBBM yan. Ano bang kakamuti ng Duterte Magic? Sige, alam mo kung hindi kayo lilihis dyan, kaya pansinin nyo si Ipe. Yung argumento ni Philip Salvador, yung kinontra niya, yung belief ng kampo ni Digong, yung tukhang, sabi niya hindi dapat chinuchugi yung mga drug suspect, kundi dapat nire-rehabilitate. Posibleng strategy yan ni Philip Salvador Kasi alam niya maraming nagalit dyan sa tukhang na yan ng administrasyon ni Digong. So ayaw niyang ma-affiliate siya doon sa tukhang na yan ni Digong. Kaya ganyan yung remarks ni Ipe, kahit na ini-endorso siya ng PDP, ino-endorso siya ni Digong. Tumaliwas siya, lumihis siya. At hindi lang first time yan sa politics, ka-coffee. Mapapakamot ka minsan sa ulo mo Kasi daming babalimbing dyan, daming maglilihis ng prinsipyo dyan. Just to secure a spot. Diba? Dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives. Yan, antayin natin yung ka-coffee. In the coming days, maglalabasan pa yan. Diba? Ano sa tingin ninyo? Gagana pa ba itong Duterte Magic o hindi na? Ako sa tingin ko,
Ang Duterte Magic, ano na lang yan, siguro mga 25 to 35% na lang yan. Makakapagpanalo pa ba yan ng senador? I think, makakapagpanalo pa yan ng isa o dalawa. Isa or dalawa lang yan ka-coffee doon sa 12. Hindi na ganoon kalakas yan na noon, kung sino in-endorso ni Digong, nananalo. Ngayon, mahina na, weak na, humina na ka-coffee, kumbaga nalaos na itong Duterte Magic. Pero hindi natin sinasabi na wala ng Duterte Magic. Meron pa, pero ang tansya ko dyan, 25 to 35% na lang yan. Isa o dalawang senador na lang ang may papanalo niyan at hindi na yung super majority. Nabuwasan na ang kanilang kapangyarihan. O, anong sa inyo dyan ka-coffee? Sige, share ang inyong opinion, reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube naman kayo, please click lang po ng subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Okay, magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!